Isandali lang, bumalik ka uli, Secretary Remulla, sa social contract. May karapatan ang taong bayan alisin ang mandato. Karapatan natin yan. Karapatan namin yan mag-alis ng mandato. Yan. Kasi kami ang nagbigay ng mandato. Kung naniniwala ho kayo mga kababayan na dapat nang mag-resign itong si Marcos Jr., i-share nyo ho itong video na to. Kasi dito sa video na to, makikita ho natin na hindi na lang ho dyan sa Luneta Park kumakapalang tao, pati ho dyan sa EDSA People Power Monument, napakarami na rin ho ng ating mga kababayan na naglalabas ng saloobin, sama ng loob dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At dito rin ho sa video na to, para doon sa pinakamalupit na argumento ng mga Talyanista at Ensaymada, mga Dilawan at Pinklawan, para sa inyo itong video na to. Ito, lagi kong napapanood itong video ni Sir. Mega love shoutout sa iyo, Sir. Palakpakan natin itong si Sir. Alam ko mga content nito, gumagawa ho ito ng mga mga AI. AI automation, marami hong ganun yung content nito. Kaya noong nakita niya ho itong video na to ni Zaldico, syempre, yan ang expertise niya di ba? Papakinggan ho natin itong mama na to kung anong masasabi niya diyan sa video na yan, itong si Zaldico. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin natin ang ating talakayan. Mamaya din ho pala, papakinggan ho natin itong si Prof. Malotigia kaugnay sa mga mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung ano nga ba ang dapat na paghandaan ng administrasyon nitong si Mangan. Simple lang naman. Yung brown leather bag, lagay nyo doon ang mga gamit nyo, tapos lumabas na kayo dyan. Kasi hindi kayo kailangan na sambahin ng Pilipino. Para sa mga pulis, sundalo, pakaisipan nyo. Yung mga nagrarally na yan, ninakawan yan. Inabuso yan ng administrasyon na pinagtatanggol nyo. Dito ho muna tayo dito ho tayo sa pagkapal ng mga tao diyan sa diyan sa EDSA People Power Monument. Ayan ho mga kababayan. Ganyan na ho ngayong karami. Pati ho yung mga motorista nakikiisa sa panawagan na magbitiw na itong bangag na administrasyon na to. Ito ho mga kababayan. Tingnan nyo naman yan. Happening now at EDSA People Power Monument. Grabe naman Yaang mga natatraffic na ano ho yan. Kung pwede, kung wala lang silang trabaho, pero masaya ho sila sa kanilang nakikita. Para sa mga kababayan nating OFW, mga nakatira na sa ibayong dagat, para sa inyo ho itong video na to. Maraming salamat to sa pagsuporta nyo sa ating mga ginagawang reaction video. Kaya yan ho, hindi ho nila kayang makisangkot dito sa mga ganitong klaseng pagtitipon ngayong mga panahon na to dahil nasa ibang bansa ho. Karamihan ng ating mga nanonood dito sa PH update. Kaya naman, mag-comment na lang ho kayo sa baba. Nababasa ho yan ng ating marami sa ating mga kasama. Maglabas ho kayo ng saloobin. Sa tingin nyo, kailangan na mag-resign itong si Marcos Jr. Mag-comment ho kayo sa baba. Kasi ito, hindi na ho mapipigilan itong dagongdong na to ng sambayanan. Tignan nyo naman ho yan. Marcos resign Ang panawagan, hindi na lang ho for transparency, accountability, ikulong ang mga mandarambong. Hindi na ho yun Marcos resign na ho ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Bakit? Dahil mantakin nyo mga kababayan sa napakarami ng politiko na pwedeng makaladkad dito sa skandalo na to. Mismong presidente pa ho mga kababayan. At yung kumaladkad sa kanya, siya ho ang tinuturong mastermind. Hindi ho ito para sabihin na hindi, linilinis lang ni Zaldico ang kanyang pangalan. Napakalaking kalokohan. Hindi, okay lang yung excuse na yun Di ba? Kung ako pagbibintangan ko, yung si Martin Romualdez, siyempre magkasama sila sa House of Representatives. Pwede mong isipin na, itong si Zaldico, linilinis lang niya ang kanyang pangalan. Binubuntun lang lahat ng sisiya dito kay Martin Romualdez. Pwede ho natin isipin yon. Kaso hindi ho yun ang suma. Yung dalawa na yan, si Martin Romualdez at itong si Zaldico, hindi ho nila kayang gawin na mag-isa lahat ng kabalintunahang nangyayari na to sa administrasyon ni Marcos Jr. Kailangan hong pirmahan ng presidente ang budget para mailabas ang pondo. Loy, grabe Marcos Jr., tapos ka na. History repeat itself. Bibigyan ka ng peaceful exit ng sambayan ng Pilipino. Mag-resign ka na. Diba? Anak ng toko na people power yung tatay mo. Ikaw merong nagbabadya dahil ang mga tao galit na. Ipagpipilitan nyo pa rin dalawang mag-asawa, ganon. Hindi tayo nagkikain ng kaguluhan dito. Peaceful rally to.
Pero pagka dumami ho ito, ika nga mga kasambay ng Pilipino, nag-uusap-usap, tama na, sobra na, tapos na, wala kang magagawa. Ang kapangyarihan na nakaatang sa balikat mo bilang presidente, nanggaling dyan sa mga tao na yan. Nanggaling sa mga tao na yan. Pagka naisipan nila na ayaw na nila, dahil bangag ang naiupo nila, wala kang magagawa. Mga pulis, sundalo, wala kayong magagawa. Marami ho tayong naririnig-rinigan. Pero ang setup po na ngayon mga panahon na to, peaceful rally, walang problema dyan. Peaceful ho tayo. Manatiling mapayapa ang paglalabas ng saloobin dito sa gobyerno na to. Pero pagka umabot dun sa tipping point, breaking point, wala tayong magagawa dyan. Iisa lang naman ho tayo dito. Di tayo naghihikayat ng kung ano pa man. Ang atin dito, mapayapang paglalabas ng saloobin. Pero pagka nanguna ang emosyon ng ating mga kababayan, anong magagawa natin dyan? Magnanakaw ang administrasyon ni Marcos Jr. Tuloy! Grabe oh. Nako, meron na nahihihi sa panty diyan sa Malacanang, sa kanilang salawal, sa kanilang brief. Daming yan. EDSA pa lang ho yan ha. EDSA People Power Monument pa lang ho yan. Wala pa ho tayo doon. Paano pagka ika nga nag-ano yan? Dito kasi, ganito yan. Napaano ko, napababa yung pa ako ha. Ganito kasi yan. Nung mga naunang rally, ang panawagan simple, accountability, transparency, ikulong ang mga mandarambong, bong. Di ba yun lang panawagan eh. Noong September 21, yun ang panawagan natin, ikulong ang mga mandarambong, bong. Di ba? Mga magnanakaw, transparency, mga flood control, anomaly, ikulong yung mga yan. Contractor, Diskaya Couple, ikulong yan. Ngayon, iba na usapan. Mga kababayan, ngayon nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino na itong administrasyon na to, siya ang pahirap sa sambayan ng Pilipino. Ang namumuno sa Pilipinas, siya ang problema, hindi ho siya ang solusyon. Kung itong presidente na to, ginawa lang ho niyang kanyang trabaho, hindi ho siya hindi niya kasi pwedeng pakinggan, hindi niya pwedeng hindi pakinggan ang kanyang asawa. Siya ang katabi niya gabi-gabi. Ayan oh. Grabe, ang daming tao niyan. Oh. Ano mga pulis, anong gagawin niyo dyan? Punta kayo doon sa gutuhan. Maggoto kayo, magmami kayo, kain kayo doon. Oh, punta kayo doon sa food truck nitong si Manong Chabit. Kain kayo doon. Welcome kayo doon, mga pulis. Oh. Wala na. Alam nyo, magkaisa. Tapos na. Finish. Ayan mga kababayan. Ito, pambasag sa argumento ng mga Talyanista Tensaymada. AI daw ang video ni Zaldico. Sa totoo lang, ayaw na natin patulan to. Pero dahil nandito na rin lang naman tong si Sir. Sir, salansanin mo na yan. Sa akin, kung AI ba talaga yan, yung video na yan, kasi may nagsasabi na AI daw yung video. Sa totoo lang, mahirap gumawa ng AI video na tulad ng ganyan. Ibig kong sabihin, ano talaga siya? Tayo ho, hindi naman sa pag-ano. Ayaw ko kasi laging i-presenta ko sarili ko bilang eksperto eh. Di ba? Libangan ho natin yan. Meron ho tayong, meron tayong experimental channel. Meron ho tayong mga AI automation. Nag-aaral ho tayo niyan. Yung maglalagay ka ng prompt mula doon sa prompt, paggawa noong image, pagsasalita sa automation ba? Hanggang lalabas na yung yung pinaka-finished product. Pinag-aaralan ho natin yan. Kaya nung naririnig natin sinasabi ng mga Talyanista at Tensaymada na ano tong video na to, AI, siguro, yung picture na yan na pinagsalita nila tapos ipinadetect nila doon sa AI detection tool, talagang lalabas AI. Kasi picture lang ni Zaldico yun. Pinasalita siya na kaya inutusan siya ni Duterte na talagang ganito yan. Di ba? Lalabas talaga 100% AI yan. Pero pagka ito ipinadetect mo dun sa mga tool na yan, 100% ho, wala hong madidetect na AI dyan sigurado. Linoloko lang ho nila sarili nila at ang matindi dito, naniniwala sila. Sa totoong video, hindi siya AI generated. Kasi yung mga AI ngayon, especially Tagalog, mahirap pa siyang gumawa ng video na Tagalog na mahaba ang video yung gagawin mo. Correct, kasi every generation ng AI video, mostly 8 seconds, kuminsan 10 seconds. May ibang AI na pwede yung 12 seconds. Pero yung panoorin nyo ho yung mga video ng AI. For example, yung mga pusa na nagluluto,
Dito sa scene na to, ang ganda ng kuha niya. Doon sa pangalawang scene, halos parehas na pusa. Halos parehas ha. Every 8 seconds kasi nagbabago yung scene yan eh. Dito sa scene na to, yung pusa nagluluto. Sa kabilang scene, maghihiwa. Sa kabilang scene, kakain. Yung model ng pusa na yon, pinanggalingan no lahat nun eh. Prompt yun eh. Tinype mo kung anong itsura ng pusa, anong movement ng pusa, anong background ng video. Lahat doon, i-input mo lahat yon. Ngayon, pagka-generate mo dito, kung yun ang pinili mong video, kasi bibigyan ka ng 5 o 3 sample siguro, o 2 kung maganda-ganda yung plan mo, kukunin mo yung pinakagusto mo. Yung same prompt, iibahin mo lang ng konti, from nagluluto, gawin mong kumakain, 100% itong sinasabi ko sa inyo. Yung susunod na 8 seconds, yung pusa, mukha na ho silang magpinsan, hindi na ho silang magkamukha. Consistency ng boses, mahirap siya gawin na makakagawa ka ng video na 5 minutes. Pangalawa pa is yung pagbuka ng bibig. Makikita mo na mostly kapag ka nagsasalita yung AI, iba talaga ang buka ng bibig. Medyo mahirap gawin yun sa Tagalog kasi nga yung model ng AI hindi naman Tagalog, hindi naman Filipino. Kaya kung picture lang halimbawa na papasalitain mo, wala naman ho kasing mga utak yung mga Talyanista at Ensaymada. Sir, di ka naman maiintindihan ng mga yan. Nanghihina ng mga utak. Yung tipong alam na nilang kasinungalingan, papaniwalaan pa nila. Ng Tagalog, ang buka ng bibig niya is yung parang nagsasalita siya ng English. Pero alam natin yung boses talaga ng isang AI. Kasi kung narinig ka na ng Amerikano o kaya ibang lahi na medyo matagal na dito sa Pilipinas, marunong na magtagalog. Pero alam mo pa rin, maririnig mo pa rin sa boses niya kasi medyo iba yung mga pronunciations ng every Tagalog word. Madali siyang gawin ng AI kung English, pero hindi kasi siya English eh. Wala pang ganun kagaling na AI na trained for Tagalog na gagawa ng video. Para sa akin, totoong video po yung video na yun. May nagtanong sa akin kung para dito kay Sir, hindi expert hindi ko siya itinatag as expert. Hindi ko siya pinipresenta bilang expert. Ito base sa ako, personally, gumagawa ho tayo ng mga AI, yung mga cartoons, mga ganon. Yung pinaglalaruan lang ho natin. No? Hindi ko na inano yun eh. Kasi baka naman, PH naman talagang, lahat naman alam mo PH eh. Wala kang di alam eh. Lahat naman sinusubukan mo PH eh. Ganun ho talaga eh. Ano ho tayo eh. Marami ho tayong oras. Ganun ho. Meron ho tayong mga ginagawang mga eksperimento. Yun na lang. Kaya nung ating mula sa pagpo-pronounce, sa body language, doon sa shadow, hindi lang ko kasi yung video yung yung titingnan nyo dyan, kung yung pagkapulido ng video mismo. Kasi pagka AI generated yan, maayos yan. As in talagang pulidong-pulido. Tignan nyo, pati yung mga mukha niyan makikinis. Wala kang makikitang blemishes, ika nga. Yung ngipin, yung buka ng bibig, doon pa lang makikita mo na pagka AI, mapulido, smooth yung galaw ng katawan. Wala ho yung mga ganito, walang ganun. Wala kang makikitang ganun. Laging ganun yung galaw niya, laging smooth, parang refine siya. Yung pagsasalita, di ba, pagka nakikita nyo, yung mga nag-aaway na kapitbahay, gaganon-ganon sila, very smooth yung galaw ng mga transition, very smooth. Hindi ko kagaya nitong kay Zaldi ko, yung pagharap niya, pagtingin niya, palantik ng dila niya. Makikita nyo naman ho yan. Ako'y naniniwala na ika nga yung mga mata ng ating mga kababayan, tag dito, hindi na basta-basta maluloko nitong mga Talyanista at Ensaymada na to. Rekta na ho tayo dito kay Prof. Malu Tigian. Ako, itong si Prof. Malu, malupit to eh. Ito sa mga sinusubaybayan kong political analyst. Ano po yung mga inaasahan po ninyo? Dahil kumpara po sa mga nakaraan, may September 21 tayong nangyari at maraming mga protesta nangyayari, rally, laban po sa korupsyon. Ano po ang inaasahan po ninyo sa rallying ito? 3 araw na rally ngayon, Prof. Well, ang unang-una dyan, inaasahan ko na ang ating mga kababayan ay lalabas at magsasabi ng kanilang sentimento tungkol dito sa pamahalaan. Pangalawa, siguro klarado na yung accountability aspect kailangang madiinan kasi 100
10 days na tayo simula ng kampanya ng Mahiya Naman Kayo. Parang tumagal ng 110 days. Hindi nahihiya ang mga kinauukulan, no? Pang-apat, makikita natin 2 venues yan at ang balita ko may mga provincial venues rin na maitatayo. Sana i-allow ng mga uniform personnel ang malayang diskurso ng mga mamamayan kasi karapatan naman natin yan sa saligang batas. Opo, pero ang tanong nga, ramdam ba o affected ba ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Nakikita ba niya, aware ba siya sa hinaing po ng ating mga kababayan? Noon pa, hanggang ngayon ay talagang tuloy-tuloy po malawakang mga rallies. Aba, kung hindi niya nararamdaman, may problema siya, no? Kung hindi niya nakikita, may problema siya. Katulad nga ng sinabi ng isang leader, hindi pipi, bingi, o bulag ang taong bayan. Yan. Kung ang liderato ay pipi, bulag at bingi, may problema siya, no? Kasi itong nangyayari, hindi sana aabot sa ganito kung inalaw nila magsalita ng malaya ang mga nagsasalita, di ba? Kung hindi pinigilan, at saka kung hindi dribble. Kasi nakita naman natin sa House of Representatives, sa ICI, Yan. sa Senado, yung ginawang forum Yan. para mapag-usapan itong mga problema ay parang ginawa lamang parte ng isang malaking script, no? Na ang script ay ang default walang kasalanan ang leader dahil siya nga ang gumawa nito. So from the very start, linunch yung kampanyang yan para lang i-defend yung position niya na wala siyang alam. Mahirap yun panghawakan kasi ikaw ang pinuno, ikaw ang pinakamataas na leader sa ating bansa, no? Para sabihin mong hindi mo alam, para sabihin mong dinidistansya mo ang sarili mo dito, medyo doon nagagalit ang bayan, no? Kasi nakita naman natin na lahat ng signos sa ating ekonomiya ay pababa. Ako nagulat doon sa capital formation kasi dati hindi bumababa ang capital formation yung dollar, yung stock exchange, yung FDI. So kung ganun ang reaksyon ng merkado, issue na ng tiwala at issue na ng confidence. So mahirap namang sabihin hindi niya nararamdaman yon at kitang-kita naman natin kung paano binalot ng barbed wire, ng mga barriers, ang Malacanang. So alam nila, nakita natin kaninang madaling araw ang formation ng mga uniformed personnel to defend the palace. Alam mo, hindi ka aabot ng ganon kung maging forthright lang ang Pangulo. Ako nga parati kong sinasabi, address the nation. Tell the nation. Kasi yung mga press con niya, tapos sasabayan ng yung aking BFF na Barker, tapos politika kaagad, hindi yun pagpapaliwanag sa taong bayan na humihingi ng sagot. Di ba? Alam mo ba ito, Ginoong Pangulo? Ano ang ginawa mo, Ginoong Pangulo, nung nalaman mo? Pangatlo, kung alam mo, no? Alam mo kung sino yung mga taong nanggahasa ng ating kabanang bayan. Yung ba iaalaw mo? Doon pa lang sa aspetong yun, medyo nagugulat ako na hindi totoo ang mga sinasabi at palihis ng palihis. Opo. Prof, naalala po ba ninyo yung may panayam si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang Australian journalist, di ba nag-viral po yun? Tungkol po, tapos may binanggit po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon na
they took everything from us. Hindi ko lang, gusto ko sanang ma-play yun, pero hindi kasi sa atin ng video. Pero yung sentence na yon, sinabi, they took everything from us. Sabi yan ng Pangulo. Para ho ba sa inyo ang nangyayari ngayon, parang paghihiganti na ginagawa po niya laban sa mga Pilipino at laban sa gobyerno? Dahil kung naalala natin noon, bago siya tumakbo, talagang kinukundina siya. At marami po ang nagagalit sa kanya dahil po sa mga ginawa ng kanyang ama. Alam mo, napakinggan ko yan. Yan yung interview na tinanong nung host na bakit ka natatawa, di ba? Bakit Yes. tumatawa? Ang akin lang, akala natin naman kaya siya tumakbo ay para redemption ng pangalan ng tatay niya. Pero at the back of the minds of our people, meron na ring nabubuong sentimento na bakit yung huling 3 taon ganito ang nangyayari sa Correct. atin. Ito ba ay Actually, di ko tayo masyadong sold doon sa ideya na yun nung una. Yung tipong presidente, tapos mag-aano yung gagantihan ng mga Pilipino. Nung nababasa-basa natin yan, mga naunang panahon pa, di ba? Yung nandiyan ka na paglilingkuran mo ang sambayan ng Pilipino dyan. Nung ano pa, nung panahon ng kampanya, 2022. Ano na yan lumulutang na yan. Talagang galit ang mga Marcos na yan sa mga Pilipino dahil sa ginawa nila. Pero ngayon mga kababayan, yung mga litanya na yon, yung mga nagsasabi na talagang mga walang kwenta itong pamilya na to, talaga nakikita ho natin. Nagmamaterialize ho yung sinasabi nila na itong pamilya na to, pagka naupo to, sa sobrang galit nila sa mga Pilipino, nanakawan, sasaktan, lahat ng mga masasamang bagay mangyayari sa Pilipinas pag naupo yung mga Marcos na yan. At yun na nga ho nangyari ngayong mga panahon na to. Kaya para sa lahat na bumoto kay Marcos Jr. nung panahon na yon, yung kamaliang nangyari noon, hindi na ho natin ulitin at atin na siyang aayusin. Yan. Ako, may kinakabahan. paghihiganti sa ginawa ng mga Pilipino sa tatay niya, hindi dapat maging ganun eh. Kasi binigyan siya ng mandato ng tao, di ba? Babalik ulit tayo dun sa usapan na yung tinatawag sa demokrasya, may social contract tayo. Lahat tayo may karapatan. Binigay natin yung ilan sa ating karapatan sa estado para mamahala sa ating pamumuhay. May karapatan rin naman ang taong bayan na alsin yung mandato, lalong-lalo na kung 3 taon na ganito ang nangyayari sa ating bayan. Yes. Yung sinabi niyang they got everything from us, Yes. wala ho tayong magagawa doon. Oo, nakuha. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, ilan ba talaga ang nakuha? Di ba kung titingnan mo ang PCGG, ang record ng PCGG has not been sterling. Meron silang utang sa BIR na hindi binabayaran. Di ba? Ano ang nakuha? Ang nakuha lamang ng taong bayan ay inalis yung mandato sa kanyang ama. Yun yung EDSA 1. It's the story of the people reclaiming their right over the mandate that they have given to the leader. Ngayon, kung itong 3 taon paghihiganti, sana naman hindi nagkaganon. Kasi nanalo siya sa eleksyon. Yes. Diba? Yun eh. Kung hindi nasabi ng maayos ng taong bayan na ikaw ay aming what do you call this? We have forgiven you. Hindi pa ba enough yung nanalo ka ng 31 million? Hindi ba dapat ilagay niya sa isip niya, napakalaking mandato yun? Okay? Para sa isang tao na 36 years ago ay inalis ng tao, ng mamamayang Pilipino at napunta sa kung saang lugar. Hindi natin kagustuhan na madala siya sa Hawaii. Exactly. Hindi natin yun. May nag-intervene eh. 'Di ba? So, kung ang rason mo kaya ka tumatakbo ay para maghiganti, mali naman 'yon. Pero nakikita natin itong huling 3 taon, parang gano'n ang nangyayari. Bakit mo gagahasain ang kaban ng bayan? 'Di ba? Bakit hindi mo yung realidad na
ilagay mo dyan ang 20 billion. Di ba napakalaki yun? O kukuha ako ng 25 billion nakita. Saan mo yan gagamitin? Hindi ba dapat ang panunungkulan ay para sa Pilipino? Hindi para sa bulsa? Po. Yun ang nakakatindig balahibo eh. Kasi parang nawala siya. I mean, Mr. Marcos is a man of history. He knows. He loves history. So bakit ganito ang nangyari sa atin ng 3 taon? Yes po. At siguro ang tanong ng bayan, kakayanin pa ba natin ng another 3 years? Ang sakot ng ekonomiya, hindi. Hindi natin Hindi kakayanin. natin kaya. Bagsak ang ating ekonomiya. O, hindi ho natin kakayanin. Pagka nagtagal pa to ng 3 taon, wala na ho talaga. Wala ng Pilipinas na matatawag yung ating susunod na henerasyon. Pagka pinahintulutan pa natin itong si Raulo na to na manatili sa pwesto. Ang atin dito, mag-resign ka na. Anak ng toko, kung nasa tamang kaisipan ka, hindi nangyari itong mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Mia, anong aasahan natin sa fourth quarter? Ang ordinaryong tao, kung titingnan mo, hindi masaya ang Pasko. Yes, yes. I mean, pag nakita mo yung mga simbolo ng kulturang Pilipino sa Pasko, oo, may mga nagsasabit ng mga, pero pag pumunta ka sa mga malls, empty. Ang meron yung sa pagkain, doon na lang yung nagsasaya yung salo-salo ang pamilya, pero yung pamimili ng regalo, hindi mo Wala yun na eh. nararamdaman. Sa grocery, Tama, di ba? Pagka ganitong mga panahon, talagang yung mga laruan, naka nakabalot na yan, di ba? Naghahanda na kahit paano, iniipon na yung para sa fruit salad, iniipon na yung para sa pang-leche plan. Pero ngayon hindi. Sa sobrang hirap po ngayon ng buhay, yung mga bagay sana na nakalaan para sa gift giving, doon sa kasiyahan pagka dadating ang panahon ng Kapaskuhan, kinuha ho lahat yun eh. Ilinagay sa maleta at hinatid sa Malacanang at dyan sa Forest Park. Di ba? Yung panahon at oras na dapat sana ay meron kang pambili ng laruan, pambili ng bagong damit. Alam nyo ang nangyari doon? Yun yung mga araw na lubog sa baha, yung opisinang pinagtatrabahuan mo. Lubog sa baha, yung lugar na kinaroroonan mo. Yung mga nawalang araw sa bawat isang Pilipino na dapat sana nagtatrabaho sila na hindi nagawa dahil sa pagiging magnanakaw ng administrasyon na to, yun ang pera sana na dapat ipang-happy-happy natin ngayong Pasko. Di ba? Ganun ho kawalang iya ang administrasyon na to. karamihan sa palengke kasi mas mura, no? So, makikita mo yung adaptation na ginagawa ng mga Pilipino, ng pamilyang Pilipino. Nakakasakit kasi hindi naman ito ang ating kagustuhan. Yes. Ang akala nga, Prof, ng mga kababayan natin, ng pananaw mismo nila na noong 2022 nang maging presidente itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagsimula yung issue po ng pagnanakaw, pagbawi po sa mga kayamanan daw, ganito. Sa akala ng mga kababayan natin na babawiin yung babawiin yung kanilang pangalan, no? Yung pala babawiin yung kanilang kayamanan. Yun ang pananaw ng ating mga kababayan. Ano po yung inyong reaksyon dyan? Oo, again, ako nalulungkot doon sa nangyaring yun, no? Kasi patuloy na ginagamit ang ahensya ng pamahalaan para manggipit sa negosyante, para manggipit sa kritiko, para manggipit sa lahat na interes na gusto nila. Marami kasing nangyayari na hindi naman natin naisasiwalat sa publiko dahil may takot, no? Dahil nakita mo naman kung paano ginamit ang makinarya ng pamahalaan para gipitin at sikilin ang mga kritiko nito o ang mga negosyante na nagtatanong lamang, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nagkaganito? So, again, babalik ulit tayo dun sa sana maging respetuhin niya ang Pilipino at sana maging prangka siya. Kasi lahat naman tayo nandito sa iisang barko.
Wala sa atin tatalo ng yung mga tayo, mga residente. Ang tatalo yung may mga kaya. 'Di ba, na may pera, aalis sa bansa, pupunta sa ibang lugar. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, na andito tayo for the good times and the bad times. And kailangan nating sagutin ng maayos at hindi natin kailangan patagalin pa dahil kawawa ang bansa. Correct. Exactly, Prof. Actually, yan talaga eh. Ang inaasahan kasi, Prof, ng ating mga kababayan, kaya siya binoto, is yung babawiin niya ang pangalan, yung pagkakamali na nagawa ng kanyang ama. Everybody thought that was the reason, yung reason ng pagbawi. Pero tila parang hindi ganun ang linyada. Dahil ang pagbawi ay lumalabas, Prof. Hindi naman tayo humuhusga agad, pero dahil sa nilalabas na pattern ng ating pamahalaan, yung pagbawi sa pera dahil corruption na nangyayari sunod-sunod. Ang pinakamasaklap pa nun ay ipinunto siya ng isa sa kanyang mga kasamahan dyan. At isa nga... Yes, Prof. Tama ka doon, no? Yung pagbawi ng pera, kasi naging pera lahat eh. Di ba, ako ini-expect ko yung day one, sisipagan ko, pakikita ko sa mga kababayan ko, mahal ko kayo, aayusin natin ang bansa natin. Ang dami, pero lahat promiso. Kaya nga nakuha yung word na budol eh. Di ba? Yun ay reaksyon ng tao. Hindi naman humuhusga dahil isa ako doon sa maaga nagsabi, hindi kita nararamdaman. In fairness. At to a certain degree, ngayon nga, ang tawag na tone deaf, di ba? So, yung i-define mo ang administrasyon mo na pera, at walang serbisyo, tingnan na lang natin yung infrastructure. 'Di ba? Hindi naman tayo ang nakaalam na may 5,500 flood control projects completed. Yes, that's right. Siya ang nag-announce, 'di ba? Pero alam mo ang kagandahan dito sa inyong dalawa, no? Ang kalikasan, ang Diyos, di ba nagpapakatotoo sa lahat ng mga aligasyon. Kaya ikaw, makikita mo, mahal ba niya ang Pilipino? Naglindol. Parang functus officius lang eh. Parang pupunta lang siya doon. Kailangan kong magtingin-tingin, magturo-turo. Pero yung caring for the Filipino, yun ang hindi nararamdaman. Kaya nga, parati Napaka-fake ho kasi ng mga galawan niya. Kaya hindi ramdam ng ating mga kababayan yung papunta-punta niya, yung hipo-hipo niya sa ulo ng mga... Walang kwenta ho talaga. Sa totoo lang ho mga kababayan. Walang kakwenta. nasabi, ano ba naman yan? Tone deaf. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang na-internalize niya ano ang pagiging Pangulo. Kasi certainly, hindi natin yun nakikita. At ito ay ehemplo na yung GAA 2025, hindi pa nga nagro-rule ang Supreme Court. Kita natin nagbe-breakdown na dahil dito sa sinabi ni dating Congressman Saldico. Yun naman ay kasamahan nila. Hindi ko maintindihan bakit ngayon ang explanation DDS daw si Saldico. Yun naman pwede nilang pabalikin. Kaya nga ang call natin noon, cancelin ang passport na makabalik. Hindi nila ginawa yun. Ngayon nagsasalita, hindi sila magkaintindi. Kasi, imaginein mo, anong ilalabas ng ICI? Ilang oras nag-testify doon si Speaker? Diba? Buti na lang hindi nila ginawang public. Kasi matatandaan natin, diba? Tapos ngayon may ganito yung kay Saldico. Ang akin lang doon kay Saldico, itigil na yung part 1, part 2. 'Di ba? Kasi naaanig ang ating bansa, lalo na ang ekonomiya. Napakahirap na ang ekonomiya natin ay pulutin natin sa lupa. Kaya nga di ba pagkasalita niya, Friday nagsalita yung unang part 1, ay nako ang ating stock exchange ay talagang bumulusok pababa. So, ano
ano ang gagawin natin? Wala namang positibo na sinasabi kung anong gagawin. Yung reaksyon ni Secretary Gomez, Secretary Pangandaman at saka si BFF, hindi naman nag-explain. 'Di ba? Kaya nga ang parati kong sinasabi, gamitin nyo ang PCO as a way of explaining. Hindi yung mambubudol o magpropaganda, explaining. Because if you stop explaining to the people, we will have these rallies. Correct. Diba? Correct. Kaya nga yan, Prof, ngayon, ang taong bayan naman, gusto naman nila malaman kung ano ang magiging sagot. Dahil binoto nga siya ng taong bayan, asan yung, kumbaga, yung utang na loob ng ating Pangulo sa kanyang mga pangako. Dahil naghihintay lahat eh. Like for example, sa SMNI, 'di ba? Kung ating babalikan, Prof, tayo nagsagawa ng continuous rally para suportahan ng ating Pangulo sa sunod-sunod na mga rallies niya. Dahil ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga plataforma ay talaga naman napakaganda para sa mamamayang Pilipino. Kaso lang nabaliktad din. Pinasara pa ang SMNI. 'Di ba, Prof? So, yun yung mga ilan sa mga bagay na talaga naman, yung utang na loob kasi, ito yung napakahalaga. Kaya nga kung ating babalikan din, Prof, syempre, napakalaking bagay yung pagpapalibing kay former President, sa dating former President Marcos Sr. Yung kanyang ama, ginawa ito ni former President Rodrigo Duterte, na yung paggawa niya sa pagpapalibing ng kanyang ama ni Marcos Jr. ay talaga naman maraming kinamuhian si President Duterte dahil sa ginawa niya, dahil daw magnanakaw si Sr. si Marcos Sr. Pero ginawa niya pa rin yun. Diba? Pero sa kabila ng kanyang pagpapalibing sa ama ni Marcos Jr., nasa dahig pa siya ngayon. Ano masasabi yung pagdating sa utang na loob, Prof? Well, alam mo, Jade, yung utang na loob, makikita, alam mo, pwede tayong gumawa ng listahan na mga bagay na makikita natin na talagang they don't value word of honor, they don't value yung... Mauubos ang isang libro kung iisa-isahin natin. Mula doon sa ipagpapatuloy ang build. Ang tawag dito, yung... hindi papasok ang ICC, wala akong ano yan, walang word of, walang mga may saltik nga sa utak. Ang utang na loob, kasi ang dami sa 3 taon na makikita natin na pag nagamit ka na, okay na. Wala kaming pakialam sa inyo, nagamit ka na eh. A very transactional way of dealing with people. Iyon malaking problema kasi kung yung mga tumulong sa kampanya, yung mga tumutulong sa kanya para mag-reach out sa mga tao, tumutulong sa kanya para i-explain kung ano ang programa, ay hindi na lang basta pinasasalamatan o linilingon. Talaga magkakaroon ka ng problema. Perfect yung example na sinabi mo, yung paglilibing, di ba? At saka isama na dyan yung desisyon ng dating Pangulo na hindi na ikulong si First Lady, Imelda Marcos, di ba? Dahil sa katandaan. So, yun hindi naiisip eh. Hindi ko maintindihan kung anong... si Mr. Marcos has a worldview. Kasi nag-aaral siya abroad, tumira sa abroad, di ba? Yung 36 years ng after EDSA na andyan sila. Pero yung worldview na yun, hindi mo nakikita sa leader ngayon. Whether in terms of ASEAN, in terms of domestic policy, hindi mo nakikita yun. Kaya Correct. hindi natin maintindihan. At again, sasabihin ko, pilit nating intindihin siya. Kasi nahalal. Yes, Diba? Nahalal eh. Exactly. Yung respeto ng mandato nandun. Pero, sandali lang, kung gaganyanin mo ng gaganyanin ang bansa, titindig ang Pilipino. Kasi kinabukasan natin yun eh. Hindi naman kinabukasan nila dahil madali sila makaalis. May mga bahay sila abroad.
So, sino ang nagmamahal talaga ng Pilipinas? Sa mga Pilipino who are here, trying to eke out a living, trying to make things, di ba? Trying to make things, certain things, and, di ba? Yung mga OFW, malaking bagay yun sa atin dahil tuwi na lamang may sakuna ang ating bansa, whether political, economic, nag-float tayo dahil sa remittances nila. Eh ngayon kung, di ba, nagko-call sila for non-remittance, ang epekto nun sa bansa. So kung, again, kung mahal mo ang bansa, magsalita ka. Kung mahal mo ang bansa, abay, i-release mo lahat yung mga documents na nagpo-prove. Mag-order ka. Medyo naglalag lang ho Sasabihin niya, ay hindi, Pero ibang tuloy-tuloy branch yan, yun. tuloy-tuloy. Paano ibang branch? Sa Pilipinas, nakita naman natin yung dynastic rule, di ba? Magkaka-kawing-kawing. O, ay, tuloy-tuloy ang dali yan, mo namang tuloy-tuloy yan. tawagin ng LEDA at sabihin na, I want all these documents on the GAA 2025 release. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang Yes. documents released. Yes, correct, Prof. Tuloy-tuloy ho yan mga kababayan. Ano yun lang natin. Antabayan Mabanggit ko natin. lang, makikita natin sa video, no? Naalala ko tuloy yung kasagsagan ng siege doon na rin natulog yung mga police Oo, partner. sa Ayala Bridge. Pero gusto ko lang, Prof, idagdag, ay talaga naman nakakalungkot para sa ating former president dahil alam naman natin kung gaano kahalaga sa mga anak na mabisita ang kanilang magulang. Unang beses na mangyari kay former president dahil lagi siyang nangangako sa kanyang magulang na sa tuwing birthday ng kanyang November 1. Kahit November November 1. 1. Oo. o sa araw ng Kaarawan. ng ating mga minamahal sa buhay, araw ng patay, partner, ay hindi, walang minte si former president na bisitahin ng kanyang magulang. First time nangyari ngayon, Prof. Dahil pinakulong. Dahil pinakulong. Yun nga, pinakulong si PRD. Wala talagang Utang na loob. Utang na loob. Pinapakita, Prof. Yun ang pinapakita nito. Ngayon, Meron yan. Dali lang. na loob. Yan. At saka alam mo, dente, na mukhang bata at relax. Lahat sila dumatanda. Doon sa 6 na taon. Imaginin mo ang isukli mo sa 6 na taon sa isang pangulo na napakataas ng approval at trust rating ay ipakulong mo. 'Di ba? Ang sabi niya, he will fight sovereignty issue 'yun. Bakit? Ang dami rin natin, pwede natin yung ilista. Sinabi niya ito, bumaliktad na ganito. Bakit? Ano ba talaga ang bumubuo sa brand ng isang Marcos Jr.? Yung ba very yung certainly in the past 3 years, hindi nagkagulo tayo, hindi dahil sa kung sino, dahil sa pamumuno niya. So yung kay Presidente Duterte, imaginein mo sa kultura ng Pilipino, 'di ba? Yes. Sa isang taong hindi nasanay sa ibang bansa. Di ba, hindi naman siya mahilig tumira sa ibang bansa. Hindi naman siya, nagta-travel, pero hindi yan ng 1 month, ng 1 week. Bumabalik at bumabalik rin. Si Mr. Duterte is a man from the traditional mold eh. Yes. Di ba? Si Mr. Duterte is a man from the traditional mold eh. Yes. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, ano ba 'yan? Humihingi pa ng ng tuyo. Bigyan niyo na lang kako ng Simple. tuyo na Simple lang. 'Di ba? Napakasimple. Bakit mo ipagkakait sa isang pangulo sa isang dating pangulo ang respeto na 6 na taon niya nanilbihan?
Parang binuksan mo ngayon ang gates para sa, tuwing may bababang Pangulo, titirahin ko, hahabulin kita. Sino lamang ang Pangulong hindi nang habol Duterte. ng dating Pangulo? Hindi ba Duterte. si dating Presidente Duterte? Anong Kaisa-isa. sinabi niya kay Presidente Pinoy? Ha? Sabi niya, wag. Mahirap ang nangyari. Hindi nyo alam kung how, we do not know the certain things that we might know after the fact. But as president, there are so many decisions that one will have to make. Thinking of the country. Kaya siya, imbis na, hindi, kasuhan natin sa 44, hindi, kasuhan natin. Anong sinabi niya? Wag. Respeto. Anong sinabi niya kay Vice President Robredo? Itigil nyo na yan. Isang salita. Itigil nyo na yan. Wala nangyari. So, yung liderato, maraming importante bagay. Pag nagsalita ang liderato, susunod. Yes. Yung tinatawag. Ganon yung naging trend. Oo. At saka, alam mo, ang nakakapikon dyan, yan si Secretary John Vic Remulla, ha? Yung pagkasabi na ang mga destabilizers, ikukulong. Sandali lang, bumalik ka uli, Secretary Remulla, sa social contract. May karapatan ang taong bayan, alisin ang mandato. Karapatan natin yan. Karapatan namin yan mag-alis ng mandato. Yan. Kasi kami ang nagbigay ng mandato. John Wick, makinig ha, makinig. Yung social contract, pakinggan mo. Alam Ngayon, mo, yung mandato is equivalent to legitimacy. Kung hindi mo naman ginagawa ang katungkulan mo, hindi porke nasa pader kayo, kayo ang may kapangyarihan. Exactly. Dahil sa dulo, ang taong bayan ang may kapangyarihan. That's right. Yes. At isa pa, Prof, 2022 pa, nagpasimula hanggang 2024. Trilyong piso na po ang nawala sa kaba ng ating bayan. Nanakaw po. Kaya ganitong alam galit mo, ng Pilipino. Hindi ko nga maintindihan. Sabi ko, trilyon ang nawala. Yung nakikita natin yung mga bundles ng 1,000. Di ba? Parang, at saka yung mga maleta, at saka kung paano ginawa. Sabi ko, hindi ba may mali na yon? Bakit mo gugustuhin ng limpak-limpak na salapi? Para saan? Hindi ba ganit na yon? Mo gugustuhin ng limpak-limpak na salapi? Para saan? tatakawan na Hindi eh. ba No? ganit na yon? Ganit na, greed. Nabubuhay ka sa ganon? Parang hindi naman yata masayang tao yung ganon. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan, nasa iyo lahat ang pera, pero hindi ka mahal ng tao. So ito yung nagpapatunay, Mahirap yun. nagpapatunay, Prof, na babawiin talaga yung nawalang kayamanan sa kanila. Pero oo, di ba? Yung 1 trillion, una. Pangalawa, ang pagkuha ng Marcos Wealth. Di ba? Bakit ba siya pinatawag ni President Trump? Hindi naman tungkol sa trade yun eh. So again, babalik tayo at babalik dun sa kailangan mong kunin. Dahil, bakit? Alam mo kung pinagsilbihan lang ang Pilipino ng 3 taon, mamahalin siya. Correct. At makakatira siguro yung susunod niyang yung mga apo niya, di ba, mawawala yung stigma sa Marcos name. Pero tayo, we're the laughing stock of foreign countries. Di ba noong unang nahalal yan, ang sabi, my God, why are you electing the son? Of the dictator. Di ba? Oo, ang dami sa ating, ang mga report ng mga international media, the son of the Kinukundina. dictators. Oo. Tapos, yung mga iba kong kaibigan, how could you? Do Filipinos forget your history? Sabi ko, well, that is democracy. Gumano na lang ako. Kasi, ano ba ang default mong kwan? Kahit naman yung mga, kumbaga, mapagpatawad ang Pilipino eh. Correct. Tsaka isa pang medyo hindi magandang trait, minsan madaling makalimot.
At kita mo ang nangyari ng pagpasok ng isang Marcos, ha? Hati-hati tayo, kahit sa politika. Wala na yung civility na, si Malu, makaganyan. Hindi, ibabash ka ng ibabash, babastusin ka ng babastusin, dahil, di ba, bawat isa sa atin, may right tayong pumili kung sino ang ating nagugustuhan, napupusuan. Yes. Bakit mo i-crucify yung taong yun, di ba? So dapat maging acceptable tayo, open tayo, pero walang bastusan, di ba? We have to be civil, we have to be kind to each other. Exactly. Kasi at the end of the day, the politicians will be there, they will go, but tayo yung maiiwanan. Paano natin naayusin ang bansa natin? Akala ko nga pwede na tayong magretiro. Kayo, mga bata pa kayo. Yung generation ko, sabi ko, pwede na kami mag-retire. Kaso, di ba? Kailangan po namin kayo. Di ba? Hindi sa ganun eh. Paano ka magre-retire knowing na Ganito nangyari. yung bansa mo ganito? Oo. Yes. Di ba? Totoo And po. alarming. He knows economics. Opo. All the signs are there. Ayoko ang Pilipinas maging failed state. Exactly. Okay? Kasi pag failed state tayo, nakita mo naman ang galaw ng Vietnam, ang galaw ng Cambodia. Ano na lang tayo, Sri Lanka? Grabe. Di ba? Opo. Isamantalang nung panahon ng ama niya, sinasabi nga, the golden years, the Philippines was there. But ang gagaling ng Pilipino. Pero, masyado tayong leader-centric. Tapos pag nakakita tayo ng leader na hindi tayo mahal, ito ang nangyayari. Exactly. Bakit ang mga leader hindi matuto sa kasaysayan ng Pilipinas? Prof, Ayun na nga mga kababayan, di ko na tatapusin to. Punta ho kayo dyan sa DZAR 1026 News YT channel. Punta ho kayo dyan, tapusin nyo ho yung interview na yan. Itong si Prof. Malutigaya. So Luis, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinad ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.